beloved Boss Mike Cervera. Mga nawawalang sabungero, natagpuan yung mga buto? Talaga ba? Alamin po natin yan mga kababayan. Pasok! Lang po na balita, may na-recover pong sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Oh. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao o hindi ang mga buto. Oh. At live sa telepono makakausap natin si June Veneracion. Yo? June. Vicky, may nakuha ang mga otoridad ng mga umunay skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Ako! Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop. Nako! Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wanky, nakuha ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sabongero bago sila itapon sa Taal Lake. Nako! Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga-DOJ at PCG Nako! na kabilang sa mga naghahanap sa labi ng mga missing sabongeros. Ah, Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. nako! Kanina sinabi ng PCG na wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial search at survey sa search area sa Laurel, Batangas na kanilang balak sisirin bukas ng umaga. Balik sa Vicky. Maraming salamat. Yun, mga kababayan ha. Eto pa, oo. Arvin Lorio, oo, live na live tayo. Kanina may bisita tayo, hindi nyo naabutan, ano? Oo, dati nating kasamahan yan. So eto pa, mga kababayan ko. Eto pa, meron pa ba? Eto, yan po daw, yung mga buto na natagpuan po, mga kababayan, diyan po sa Laurel, ano ba nun? Oo. Laurel. Ano po, mga kababayan, sa Laurel, Batangas. Alam nyo naman, si Doy Laurel, taga dyan. Laurel, Batangas, mga kababayan, natagpuan po itong pira-piraso ng mga buto na pinaghihinalaang ito ay mga buto di umano ng mga nawawalang sabongero. Ano ba katotohanan dyan, mga kababayan? Ano kaya ang katotohanan dyan? Nako, eto ba, kapag ka po ba napatunayan na ito, yung po yung mga buto ng mga nawawalang sabongero, ito ba'y mag-uumpisa na? Kasi kailangan lang daw ho na may makita na ebidensya na may namatay, may pinatay. So kung etong buto ang sasagot sa mga kakulangan para makapagsampa na ng mga kaso dito sa mga inaakusahan na mga utak o mastermind ng pagkawala ng mga nawawalang sabongero, nako mga kababayan, sa palagay nyo po, magkakaroon na ba ng hustisya itong mga kababayan natin na humihingi ng katarungan? Dahil nga daw po mga kababayan mula nung nagsabong, hindi na ho nila nakita yung kanilang mga minamahal. Yan. So eto pa mga kababayan. Naku, haba na ng oras pala natin. PBBM at General Manager Mel Robles, pang Guinness Book of Record ang mga proyekto, mga kababayan. Pakinggan po natin. Pasok! Bilin ng Pangulo. Ako. Narito na po tayo. Alam nyo mga kababayan kung mag-a-idol lang tayo, kumpara kay Digong at dito, mga kababayan ko, dito na ako. Sa totoong may pinapakitang ginagawa at mga kababayan tandaan nyo, hindi pa presidente yan. Ito po ay kawani ng mga kumpanya ng ating gobyerno. Isa po sa nag-generate ang kanyang nasasakupan. Ito pong PCSO ay nag-generate, lumilikha ng mga kita para tayo ay magkaroon ng pondo. Yan, yung mga ginagamit kung saan-saan. Kasama na ho itong daan-daang napakaraming mga ambulansya na ipinamahagi po kahapon, mga kababayan. Yan po yun. Pakinggan po natin ang butihing General Manager ng PCSO, mga kababayan. Ito po, pang Guinness Book of Record ang
project na pinamalas po nila kahapon. Kasama si Pangulong Bongbong Marcos at kasama rin po si Isko Moreno. Tuloy. Ngayon, at yung 1 linggo po natin, tatapatan na natin yung mga nakaraang bigayan ng PCSO. Kaya itong taon na to, garantisado po, mabibigyan po natin ang lahat ng munisipyo, anuman pong class, from 1 to 6, hindi po magmamaterial. Kakampi, hindi masyadong kakampi. Kung ano mang kulay po, hindi po kami nagtatangi. Yan po ang bili ng Pangulo. Huwag hong politikahin Ayan. ang healthcare. Kita nyo mga kababayan, alam nyo sa totoo lang, ganyan po ang pamumuno ng ating Pangulong Bongbong. Kung ano yung kautusan, tumpak na tumpak po yung nasabi po ni General Manager Mel Robles ng PCSO. Huwag po politikahin ang healthcare sapagkat ang healthcare ay obligasyon natin sa ating mga mamayang Pilipino. Yan po ang sambit. Thank you naman, Marites Musni. Nako, oo, meron na akong pang-lunch. Dalawa kami ni Jen Angeles. Oo, thank you. Sana oil. Oo, ha? Eto pa, mga kababayan, tuloy natin. Malinaw po sa amin yon. At ganun nga po, at magpapasalamat kami, hindi lang po sa effort ng ating Pangulo, kundi sa effort din po ninyo sa pagsisikap yung makarating po rito. Alam po natin, galing ng Apari, meron po tayo, kahit sa, saan ba to? Batanes. Batanes, Meron po layo. tayong 3 for Batanes. At meron din po tayo, Region 1 to 5 po ito ang mga nandito, Mr. President. At maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng halaga sa event na ito. Hindi lamang pa ito itong simpleng pagtanggap, kundi ito po ay pakikiisa sa layunin ng Pangulo at sa inyo rin ang commitment ninyo sa inyong mga nasasakupan. Yun lang po at maraming salamat po. Kita nyo? Thank you, GM Robles. And now, may we request the President to lead the turnover of the PCSO patient transport vehicle keys to the local executives to be assisted by GM Robles. Nakita nyo mga kababayan ko. Ito po mga kababayan kauna-unahan po. Ulitin ko lang para sa kaliwanagan mga kababayan. Kauna-unahan po itong proyekto ng PCSO sa pangunguna po ni Pangulong Bongbong Marcos at ni General Manager Mel Robles, handog po sa sambayan ng Pilipino sa amang sulok kayo ng ating bansa mga kababayan. Abay, eto. Mga kababayan, mapapakinabangan po nating lahat ito. Yan. Kaya nga po mga kababayan, eto ang sinasabi. Kauna-unahan sa buong mundo na nakapagpabigay ng napakaraming high-tech na ambulansya. Yung loob po niyan mga kababayan, kompletos ricados. Ano po? Lahat po ng inyong kailangan habang wala po kayo sa ospital ay nandiyan po sa loob niyan. Nako, grabe no? At hindi lang po yan mga kababayan Hindi lang po yan. Ito, matindi. Pangginis din uli. Natandaan nyo po ba? Yung pong tinayong solar power plant. Mga kababayan? Yung solar power plant. Diyan po sa Nueva Ecija. Naku mga kababayan, sa Southeast Asia, mga kababayan, yan po ang pinakamaluwag. At yan po ay nangyayari lang po sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. At meron pa! Hindi pa nagtatapos sapagkat ilang beses na natin na pinagmalakihan, ibinalita itong solar power plant na ito po mga kababayan sandamakmak, milyon-milyong kabahayan ang masusuplayan ng murang kuryente. Hindi na ho kailangan natin yung pangako na mapapako naman na 2,000 daw ang halaga ng bill ninyo ay libre na. Malamang po mga kababayan, baka magamit pa nila. Kapag ka nagmura kuryente, baka sabihin nila sila may gawa. Yan po mga kababayan ko. Sa Nueva Ecija, Diyan po na tayo itong
solar power plant na talaga namang napakalawak. Hindi ho maaabot ng mata nyo sa sobrang lawak. Oh, ayan po yung pangalawa. Una, eto na yung pangalawa. Itong mga ambulansya. Meron pa! Ano ba? Pangulong Bongbong Marcos. Pwede ba? Nananakit ka na. Ibang klase, mga kababayan. Ibang klase. Oh, eto na, mga kababayan ko. Grabe ito. Nako! Ayan po, mga kababayan. Philippines sets new Guinness World Record for largest solar lamp display. Grabe, no? Matindi talaga si Pangulo. Ibang klase, no? Ibang klase. Ibang klase! Piruin ninyo, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali sa luneta ba to? Kasi sinara ho yung luneta. Ano po? Yung luneta natin sinara. Hindi kaya sa luneta ito? Sino nakakaalam neto? Kasi kakapasok lang sa aking feed neto, mga kababayan. Oo, itong solar lamp display. Matindi, mga kababayan eh. Ginugulat tayo masyado ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga binibigay niyang mga proyekto. Para tayo, mga kababayan. Ano? Ha? Maiisip niyo naman, puta, hindi lang yung tatatlo, lilimandi pa na ano, pinagmamalaki ni Digunyo na ano daw yon, Dolomite Beach. Mga kababayan, napakaliit lang yun, napakakitid. Pinapalawak lang sa mga hindi pa nakakarating, ano? Eto ho yan. Yung Dolomite Beach, mga kababayan, baka ho mga 10 kayo na maghawak-hawak, ganun lang kalapad. Pero etong mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, ito po ay tatatak sa sambayan ng Pilipino sapagkat talaga naman, world class. Oo, ito ho ay hindi papahuli sa mga pinagmamalaki sa buong mundo. Oh, kita nyo, mga kababayan ko, sabi ko sa inyo, no? Yan yung luneta. Kaya nga ako, mga kababayan, abay, ilang taon ko nang dinadaanan ng luneta, di ba't natatalakay natin dyan, ngayon, natatalakay natin yan dati, bakit ba yung luneta parang sarado? Ano bang ginagawa dyan? Abay, mga kababayan, nagulat ako. Ganito na itsura. Kung nung araw, nakikipag-date kayo sa mga sulok-sulok, sa mga likod-likod na mga puno dyan, mga kababayan, nako! Ngayon, mga kababayan, mamamangha kayo. Papasyalan natin ngayon. Abay, iba na. Antindi, mga kababayan. Napakaganda. Bukod pa dyan, mga kababayan ko, bukod pa dyan. Meron pa tayong esplanade na proyekto naman ng ating minamahal na First Lady. Si First Lady, Lisa Araneta Marcos. Yung esplanade. Daig nyo pang nasa Europe. Ayan po ang mga ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na talaga namang ikakabilib at ikaka-proud ng sambayan ng Pilipino. Kaya nga, sabi ni Jen Val Madrid, iba talaga si PBBM number 1. Tatak Marcos, mga kababayan, proyekto na papakinabangan ng pangmatagalan. Hindi po katatapos lang ginawang tulay, babagsak na. Ito po ang mga proyekto ni Pangulo na mag-aabutan pa ng ating mga salinlahi. Ibig sabihin ng salinlahi, susunod na mga henerasyon. Yan po yung salinlahi natin. Nako, aabutan pa lahat ito at pakikinabangan ng mga kaapu-apuhan nating lahat ngayon, mga kababayan. So yan po ang mga balitang ating nakalap ngayon at tayo'y magpapaalam na. Mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyong pagsama kahit na ating gabi na nandito kayo. Opo, super thank you po. Alam nyo, mga kababayan, kukwento ko lang. Shoutout nga pala sa kay Kuyang Jojo Villanueva. Jojo Villanueva, nako, maraming thank you sa pag-aasikaso mo sa amin dyan sa inyong building. At talaga naman, nakakatuwa dahil may mga tao na
ibinibigay si bro para tulungan tayo sa mga bagay na maaari tayong mahirapan. So maraming salamat kay Jojo Villanueva. Oo, ha? So muli, mga kababayan ko, shoutout na lang po muna sa inyong lahat at hindi ko kayo maisa-isa. Ano po? Ha? Maraming salamat kay Marites Musni sa pang-lunch bukas. Ano po? Ay pang-breakfast na lang. At syempre sa inyo pong lahat na mga sumama rito, syempre sa ating mga moderator, alam nyo na kung sino-sino kayo. Oo, sa susunod o bukas na lang natin tayo magbanggit ng mga pangalan para parehas na lang. Ano? Oo. Muli, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa amandako ng mundo, naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike.